O mga kautak, alam nyo na ba na pwedeng pagsamahin yung dalawa or higit pa na mga function sa Excel upang makabuo ng isang useful na formula sa Excel? Ito, example. Ayan mga kautak. Sa video na to is gagamitin natin yung dalawa sa mga pinakasikat or halos laging ginagamit na function sa Excel. Ito yung if function at yung VLOOKUP na function. Pagsasamahin natin yan para makabuo tayo ng isang useful na formula. So let's go! So dito mga kautak, ang magiging objectives natin is kailangan kunin lang natin yung sales nung group 1. Ibig sabihin, ang kailangan na lumabas lang dito na may output is yung group 1. So ibig sabihin, yung mga hindi group 1, kailangan may hindi lumabas yung sales nila, para kung kayo, mas madali sa inyong mag-analyze, Ayan, so let's go. So dito, para pagsamahin yan, so kailangan yung isipin kung ano yung uunahin yung function. So sa akin, ang gusto kong unang gamitin is yung if. So lagay natin yung if. Ayan, kasi meron tayong criteria, dapat group 1 lang. So kung alam niyo na gamitin, so yung logical test, ito yung criteria. Ayan, so dito, ang ano natin criteria dapat is group 1. So dito, i-click natin yung group 1, and then equals, ayan, and then lagay nyo yung 1, dapat group 1, ayan. So dito, value if true, So kung group 1 siya, ano ba yung magiging value niya? So dito, nalalabas or ilalagay natin yung VLOOKUP na function, So same concept lang din kung paano gamitin ang VLOOKUP. So yan, VLOOKUP, ayan. And then, open parenthesis, yung lookup value naman natin dito is yung names, Kasi hindi pwede yung group 1 kasi maraming value na may group 1, hindi lalabas yung real value, Kasi napakaraming group 1, ayan. So, dito, lookup value natin is yung names, ayan. And then dito, table array, kung nasan yung source natin. So, yung source ko dito is nandito sa sheet 2, which is ito. So, yung name, highlight ko na lang yan, and then i-F4 ko, para mag-lock, magkakaroon ng $sign, ayan, and then, comma. So, yung call index number, kung pang ilan, yung kukunin nating value mula sa kaliwa. So, since dito, names 1, 1, 2. So, 2 yung ito. And then, after nyan, dito, value, dapat false para exact. Ayan. Lagay natin dito false, and then, close parenthesis. So, after neto, comma na natin. Ibig sabihin yan, mga kautak, mula dito sa VLOOKUP na to hanggang dito, yan yung formula na yan, ayan yung value if true, Lalabas dapat kapag yung value dito sa cell na to, yan dito sa column na to is 1, Ayan yung lalabas. Formula ng VLOOKUP. And then, ito naman yung false, value if false. Ano yung gusto nyong maging doon sa data nyo kapag hindi siya 1, Katulad nito, group 2, group 3, group 4, ano yung kailangang ilagay, So, since value natin is halos sales, amount, number, pwedeng ilagay na lang natin dito is 0, 0. And then, after nyan, close parenthesis nyo na. Napakadali, di ba? And then, enter ko, kung makikita nyo, boom, lalabas is 61 na sales ni Liha. Kasi group 1 siya, Double check natin sa source. Ayan, so si Liha, 61. Ayan. So, ayan. So, dito, copy na natin tong formula natin ginawa. Tapos, paste natin dito. Ayan. So, kung makikita nyo, mga kautak, ang lalabas lang na value na hindi 0 is yung mga group 1. Tulad nito, eto, ayan, eto, ayan, and eto. So, yung mga item na hindi group 1, kagaya ng itong mga to, is lahat is 0. Ayan. So, napakadali na sa atin na ma-identify agad kung ano yung group 1 at ano yung sales nila. Hindi na tayo gaganyan ng mata. Sana natutunan nyo yan. Use your brain. Maraming salamat. So, napakadali lang ang kung sino man ng mga tips, pwede mag-follow page sa Facebook, mag-subscribe kayo sa YouTube channel ko. At huwag makalimutan, i-share and like this video for more.